Welcome back po muli dito sa aking YouTube channel. So ayan, for today's video ay i-share ko sa inyo kung ano yung mga ugali ng mga amo dito sa Qatar. Magchichismisan muna tayo for today's video. So ayun, hindi ko alam kung yung amo ko lang talaga yung ganito, no? So comment lang kayo dyan sa baba kung ganito rin yung mga amo ninyo. Yung amo ko, kapag mag-uutos siya palagi, para siya palaging galit. Ganyan din ba yung mga amo ninyo? So, dahil ako, bilang galing ako sa Saudi, dalawa yung aking mga naging amo doon. Okay naman sila mag-utos, malumanay. Hindi naman ganun kalakas yung mga boses nila kapag sila nagsasalita. At pagdating ko dito sa Qatar, guys, lahat halos ng mga nakikita kong amo dito, para sila palaging mga galit kung magsalita, galit kung mag-utos, galit kung makipag-usap. So, which is, hindi ko alam kung normal pa ba yun. Alam yung tatawagin ka nila, sisigaw sila sa pangalan mo. Yung bang pakiramdam na kapag tinatawag ka, akala mo palagi kang merong kasalanan. Isa pa, kapag nag-uutos yung aking amo, guys, matataranta ka talaga. Gusto niya palagi, quickly. Gusto niya lagi, faster, ganyan. So, ganyan yung amo ko kasi dito. As in, alam mo yung meron ka pang ginagawa. Ayan na naman yung utos niya. Hanggang sa hindi mo na natatapos yung trabaho mo, naiiwan mo yung trabaho mo at napapagalitan ka na. Dahil nga, hindi mo natatapos yung ginagawa mo sa katatawag niya. Isa pa guys, alam nyo ba yung pakiramdam na minsan gusto mo na talagang sumagot, gusto mo ng mga tuwiran, or gusto mo na talagang barahin yung amo mo. Dating sa amo ko, hindi talaga pwede. As in, wala kang katuwiran sa kanya. Na siya lang palagi yung tama. Yung minsan talaga ubos na talaga yung pasensya mo, pero wala kang ibang gagawin kundi tumahimik na lang. Kumbaga, pagdating mo talaga dito sa abroad, kung ano man yung mga salitang masasama na naririnig mo, dapat kapag napakinggan mo, lampas lang palagi sa kabilang tainga. So, ganyan dapat talaga dito. At hindi siya madali, lalo na kapag sa first timer, kung mahina ka or mahina ang loob mo sa mga ganyang bagay, so hindi talaga pwede. Yung pakiramdam na wala kang ibang magawa, kundi umiyak ka na lang sa isang tabi. Kung gusto niya, naiintindihan mo lahat agad ng mabilis yung sinasabi niya, yung inuutos niya, naiintindihan mo agad sa isang salita niya. At kapag hindi mo agad narinig or hindi ka nakaintindi or pamali-mali yung ginagawa mo, as in talaga, papagalitan ka agad niya. Kaya naninibago talaga ako, guys. Karamihan dito, kapatid ng amo ko kong lalaki. So, ganyan talaga sila. Hindi ko alam kung normal lang talaga sa kanila yan. At isa pa, guys, dito pagdating ko sa Qatar, napansin ko sa kanila, sa mga amo na talagang konting pagkakamali mo, ichichismis ka nila. Konting mali mo or lahat ng nagagawa mo, maganda man o mabuti, talagang ikukwento nila sa mga kaibigan nila o kung kani-kanino. Hindi ko alam kung bakit ganyan sila. Isa pa guys, dito sa Qatar, yung palang Arabic nila, hindi kapareho sa Saudi. Meron silang pagkakatulad pero marami ding pagkakaiba. Ang mga words or mga ibig sabihin. So, kaya nanibago rin talaga ako nung dumating ako dito sa mga Arabic o mga salita nila. Merong mga bagay na hindi ko naintindihan, na iba yung mga ibig sabihin nila. Nag-a-adjust talaga ako hanggang ngayon kahit ilang buwan ako sa kanila. Dito, isa pa, yung pinakamahirap sa aking amo, gusto niya palagi kang nakangiti. Palagi kang nakatawa. Madali lang siyang gawin pero hindi siya madali kapag palagi kang napapagalitan or lalong-lalo na kapag pagod na pagod ka na sa trabaho, sa kauuto, sa kapag-intindi sa kanila, lahat na ginawa mo, makukuha mo pa ba talagang ngumiti? So, napakahirap nung ganyan guys. At isa yan sa pinag-a-adjust ko dito sa aking amo. Which is sila naman guys, hindi nilang magawa palaging ngumiti at tumawa sa'yo. Na lagi na silang kala mo palaging galit yung mga mukha nila, pero gusto nila ikaw palagi kang nakangiti sa kanila. At yung amo ko, kapag nakita kang nakasimangot or hindi maganda yung aura ng pagmumukha mo, as in kakausapin ka talaga niya o ano ba yung problema mo. Tatanungin ka talaga niya kung ano yung problema mo. At isa pa, yung amo ko guys, kahit namamahinga ka, kahit oras ng pahinga mo, as in tatawagin at tatawagin ka niyan, halos nawawala na talaga ng pahinga. Sa dami ng utos, alam mo yung kahit nasa harapan na niya, iuutos pa sa'yo. At hindi lang yung amo ko guys, lahat sila, lahat pati ng mga anak niya, ganyan din. Kahit kaya na nilang gawin, iuutos pa sa'yo kahit may ginagawa ka. Sa pagpapasahod, yung amo ko guys, alam nyo ba, kahit katapusan na or oras na ng sahod mo, hindi ka pa talaga pasasahurin. As in, late silang magpasahod palagi. Nagpapasahod naman sila buwan-buwan. Pero talagang late sila palaging magpasahod. Tungkol sa mga bata, guys, alam nyo ba na talagang sobrang i-spoil nila sa kanilang mga anak? Yung bang tipo na kahit maling-mali na yung ginagawa ng kanilang mga anak,
talagang itinotolerate pa rin nila. Yung kahit isumbong mo sila na mali yung ginagawa nila, anak pa rin ang papanigan nila. Kaya sobrang hindi madali talaga dito guys. Dapat talaga is meron kang mahabang pasensya, lalo na kung meron kang alagang bata. At hindi lang sa bata at sa mga amo guys.